Good morning at yan, ngayong araw dito kami ngayon dito sa isang resort dito sa Kapalonga. At yan, kasama natin sila Erlyn at sila Joy Joy. Tinupad lang ni Mark yung pangako sa kanila na makapag-therapy sa dagat. At ito, nakakatawa sila. At tuwang-tuwa kasi first time nila ito. Lalo sila Ate Alpa, first time nila itong magdagat sa gantong beach. First time nila, kaya ayun, nag-enjoy sila ng sobra. Nandiyan sila sa cottage. Nagkuha kami ng isang cottage. As yun, kakain lang sila doon. At mamaya siguro mga pagtapos nila dito, hatid na lang namin doon o pasasakay na namin kasi may lakad pa kami mamaya. Hindi ko alam kung kasi may importante din kami lakad, kaya baka di namin sila may hatid, sinundo na lang namin sila doon, tapos masakay na lang namin ng tricycle, dalawang tricycle siguro, kasya na sila doon. Yung buong pamilya nila Ate Alpa, sobrang saya nila kasi na-experience nila yung ganito. At salamat daw kay Marcos kasi yun, tinupad yung pangako na ganito kila Jojo, kila Erlyn. Saka therapy din nila to, kaya yun, i-enjoy naman sila doon. Yan, dito kami nagligo sa resort na ito na medyo maliit lang siya na resort. Yan. Kaso nga, yung pagpunta namin dito ngayon is low tide, kaya medyo napalayo sila Erlyn saka sila Jojo, napalayo yung ligo nila kasi dapat nandun lang sa may na yun, katabi ng cottage. Kaya lang, tingnan nyo naman, low tide. So mamaya, pa high tide naman hanggang doon ang tubig niyan. Yan, pabor naman po ito sa mga sa mga bata. Safe dito maligo mga bata kasi kahit nandoon ka na sa malayo doon, mababaw pa rin siya. Hindi pa, mga halos hanggang baywang pa lang. Tayo yung mga nakaligo na yun, mga nakaupo lang yan. Yan, tayo po yung bata. Kahit ang layo-layo na niya, hanggang baywang lang niya yung tubig. Yan. At yun, papunta na rin kami. Siguro, natay lang sila makabihis. Tapos, diretso na kami. At pupuntahan pa kaming may importante pa kaming pupuntahan, tapos magbablog pa rin si Commander, sasamahan pa namin. At yun, pagka naihatid na namin sila sa service, tapos diretso na tayo sa pupuntahan natin. Tapos antay natin sila, nagbibihis lang sila Erlyn, sila Joy Joy, tapos diretso na tayo. Yan, dito tayo ngayon sa isang beneficiary ni Commander ni Marcos. At yan, bibisitahin natin dito yung matandang pinuntahan namin kahapon. Binalikan namin ngayon para makuha namin yung reseta kasi kahapon hindi nahanap nung anak. So yun, ngayon babalikan namin para maibili ng gamot si tatay kasi sobrang nakakawas tatay. Makita nyo yung kalagayan niya doon sa vlog ni Commander. Tingnan nyo yung kalagayan niya doon at sobrang hirap ng kalagayan ni tatay ngayon dito. Kaya yun, pinapaharap namin yung reseta para mabilhan ngayon din, at kung may hatid dito mamaya. At yun, kagaling lang namin doon sa sila Joy Joy, pinagbiyahe na lang namin ng tricycle, dalawang tricycle sila kasi medyo marami sila, buong pamilya nila magkakasama. At kami may lakad pa nga, ito nga pagpunta namin dito, kaya hindi na namin siya naihatid papunta sa kanila. Pero sabi na naman nila Ate Alpa, okay lang naman daw, wala namang problema kasi alam din naman nila yung scheduling natin, sobrang busy ng schedule namin. Kung saan ang punta namin, alam nyo naman siguro yun, na kung saan tayo nakakarating. Saka yung ganun nga, limited yung oras namin, lalo na ngayon. Marami tayong pwedeng puntahan, marami tayong kailangan puntahan na importante. At ganun din, siguro bukas ganun din, busy rin. Itong mga susunod na araw, siguro lagi naman, halos araw-araw naman ganito yung setup namin na kumbaga yung oras namin, kailangan naming hati-hatiin sa mga beneficiary ng sa ganun, lahat mapuntahan, lahat maabutan ng kung ano yung kailangan nila. At yun, ganun ang ginagawa namin. Kaya yun, at nakakatuwa kasi sobrang enjoy nila Erlyn, nila Joy Joy, sobrang enjoy nila, first time nila yung pagligo doon, kita nyo naman. At yun, at kami naman dito sa hindi na kami naligo ni Marcos kasi sawa na rin kami sa dagat. At simula naman pagkabata, lagi na kami sa dagat. Kumbaga kami, nakatira kami malapit sa dagat.
Katulad ng bahay namin dati na pag punta mo sa kusina, paglabas mo ng pinto ng kusina, dagat na agad ang makikita mo. Parang kumbaga siguro mga 10 hakbang lang, dagat na. Minsan nga pag malaki yung tubig, hanggang silong ng bahay namin yung alon ng dagat. At yung bahay namin talagang tabing dagat talaga. Pag malaki yung tubig, malakas yung dagat, yun, abot hanggang ilalim ng bahay namin. Yung bahay namin is may silong. Kaya yun, abot dun sa ilalim. Minsan, doon lang kami nanguhuli ng isda sa pwede kang makawil sa likod bahay namin. Punta ka lang sa may bintana. Tapos mo lang yung kawil doon kasi dagat na talaga yun. Ganun ang bahay namin dati. Kasi wala na kasi doon kaya hindi ko sa inyo mapakita. Wala na yung bahay namin dati doon. Kasi anong nangyari noon, yung paglilipat namin dito sa tinitira namin ngayon, yung gamit na nandun sa bahay na yun, yung mga yero, mga dingding doon, siya rin kinabit namin sa pinaglipatan namin. Kumbaga, nagbabaklas kami doon sa luma namin bahay. Yung binabaklas doon, kinakabit naman sa para lang kahit paano matulugan. Kasi wala naman, kasi naman kami noon, parang kumbaga mahirap lang din naman kami noong time na kasi ganoon nga nangyayari, wala kaming pabiling materyales. Kaya yung mga materyales na nandun sa luma namin bahay, siya na lang nililipat namin dun sa para lang matirhan, matulugan. At yun ganun nangyari sa amin. Yan. At antay lang natin si Commander makatapos dito sa kanyang binablog dito sa kay tatay. Hindi ko kung anong pangalan kasi medyo nagka-problema sila siguro ng nakakawa kasi kung kailan may sakit saka pa siya iniwan ng asawa. Ang hirap nung ganun. Kaya yun, abangan yun sa kwento nung buhay niya sa vlog ni Commander ni Marcos. Yan. Kami naman nandito lang din sa tuwing kalsada. Yan. Lakad-lakad muna tayo para medyo ma-exercise. Kanina napagod din ako dun sa kasi yung pinuntahan namin is may hagdan. Yung pinagliguan namin. So ang ginawa namin, yung wheelchair ni Herlin, binubuhat na lang namin dalawa ni Marcos para lang si Herlin maibaba dun sa malapit sa dagat. Dun na namin siya binaba para makaligo din. At tuwan-tuwa nga si Herlin kasi yun nga, first time din ang makaligo dun. Tsaka yun din ang talagang namin na therapy din kasi tubig dagat. Therapy din yan sa katawan ng tao. Kaya swerte yung mga nasa tabing dagat kasi pag ganun sila, yung mga sakit sa yung mga pasma, mga di gulas tabing sa dagat, magbabad lang kada umaga, is medyo magiging okay na, kumbaga magiging malaking tulong din sa recovery nila. Kaya swerte mo na sa tabing dagat din. Yung tito namin ganun din yung tito namin is dati siya hindi na nakakalakad pero tinagaan lang niya, nagagapang siya simula sa bahay nila, nagagapang siya kulas tabing dagat para maibabad yung paa niya sa dagat. Pagdating doon, ang gagawin niya, tatabunan niya ng buhangin yung paa niya. Tapos yun, bababad lang siya doon mga 1 oras, kalating oras, ganun. Awa ng Diyos sa ngayon, nakakalakad na, nakakapagmotor na, kung sana nakakapunta. So yun, kaya malaking tulong din talaga yung ng tubig dagat. Yan, dito na naman tayo. Yan yung sakyan natin. Si Marcos sa loob nag-edit nung vlog niya namin kanina. At si Commander nandun sa bahay doon nag-interview. So yan, kita-kita lang mamaya. Sana namin, antay lang namin si Commander makatapos doon sa binablog niya. So yan. Yan, dito naman tayo ngayon sa isang beneficiary ni Alma. Yan, nandun si Alma sa dulo dun. Yan, nag-interview. Yan, mapapansin nyo, tabing dagat na to. Sa sulok na to, nitong bayan ng Kapalonga, isa to sa mga sulok na barangay. Tinatawag na Barangay San Roque. At dumiretso kami dito after namin dun sa
isang beneficiary ni Commander, dumiretso kami dito para mabisita rin syempre. Si Princess, kung kilala nyo, yung bata pang nagkaanak. Yan. Nagbablog yan sila, Commander. Yan. Kanina naligo kami, low tide, tapos ngayon high tide na. Kasi anong oras na rin kami, ilang oras na kaming nasa lansangan pagpunta nga sa mga beneficiary. Kaya kung mapapansin nyo, high tide na dito. Samantalang naligo tayo kanina kila Herlin, nung naligo tayo nila Herlin, nila is low tide pa. At yan, pumunta muna kami dito at may kinakausap lang si Marcos.